Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Para sa milyon-milyong Pilipino, ang pag-alis sa bansa ay isang pagmamahal. Sa isip nila ay hindi nila inaabandona ang Pilipinas. Sa halip ay dinadala nila ang pagiging Filipino kahit saan sila magpunta. Kahit libo-libong milya ang layo, iniwan ng mga Filipino ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang pamilyaridad, dala ang isang simpleng pag-asa, ang magkaroon ng magandang buhay, mas ligtas na pamumuhay, isang kinabukasan kung saan ang kanilang pagsusumikap ay magagantipalaan. Ang paniniwalang yan ay isinapuso ng Pinay na si Blesilda o mas kilala sa palayaw na Blessy. Sa ulat ay nakalagay na ito ay born and raised sa probinsya ng Cebu. At katulad ng kanyang pangalan, ang mga tao ay nilarawan ito na talagang isang blessing dahil napakabait at si Blessy ay may malakas na paniniwala sa Diyos. Bukod sa panlabas nitong kaanyuan, ang mga pag-uugaling yan ang rason kung bakit nahulog sa kanya ang Filipino rin na si Antonio. Sa mga ulat ay lumalabas na ang dalawa ay childhood sweethearts bago sila magpakasal noong 1984. Ang mga ito ay nagkaroon ng simpleng buhay sa Cebu City at sa loob ng isang dekada ay nagkaroon ng mag-asawa ng 3 mga anak. Sina Antonio, bagamat hindi matatawag na mayaman sa standard ng Pilipinas, ay naibigay ang mga pangailangan ng mga bata. Ang mga ito ay nakapasok sa maayos na paaralan, nabibili ang mga bagay na kailangan nila. Pero pagkalipas ng halos 2 dekada nilang pagkayod, napagtanto na mag-asawa na mas makakabuti ng mga ibang bansa sila para magkaroon ng maayos na buhay ang mga bata. Ang unti-unting pagbaba ng ekonomiya noon ng Pilipinas ang isa sa maraming rason kung bakit mas napadali ang kanilang desisyon na magpunta sa ibang bansa. Ang bansa nilang napili ay ang New Zealand na taon-taon ay parte at kasama sa top 5 na pinakaligtas na lugar sa buong mundo. As of 2023, mahigit 100,000 Pinoy na ang naninirahan sa New Zealand. Bukod sa magandang sahod, ligtas na lugar, maraming oportunidad, ang mga Filipino ay pinipili ang bansang yan dahil sa madaling pathway to residency. Kumpara sa ibang bansa na nag-aalok ng panandalian o limitadong kontrata, ang New Zealand ay nag-aalok ng work visa to residency na para sa mga Pilipino ay nangangahulugan na mas mapapadali ang pagkuha nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Nang dumating ang pamilyang Gutingco sa New Zealand noong 2004 ay nakakuha ang mga ito ng bahay sa Birkdale na isang suburb na makikita sa Auckland. Ang mga ito ay mabilis na naka-adjust. Tuwing linggo ay makikita ang mag-anak sa loob ng simbahan na naging daan kung bakit nakakilala ang mga ito ng marami nilang mga kababayan. Kung hindi nagtatrabaho, sina Antonio ay laging makikita na pumupunta sa iba't ibang lugar sa New Zealand. Noong 2014, ang mga tao ay masayang dinuluhan ang 30th wedding anniversary ni Antonio. Doon ay nasaksahan nila ang pagmamahala na mag-asawa. Para kay Antonio ay mataas ang paghanga niya sa kanyang misis. Para sa kanya, si Blessy ay isang mabuting asawa at perpektong nanay sa kanyang mga anak. At ipinagmalaki nito na si Blessy ay ang kanyang best friend. Ang isa sa mga bagay na gustong-gusto niya ay ang paghawak sa kamay ni Blessy kahit saan sila magpunta. Nang malalaki na ang kanilang mga anak at ang ilan sa mga ito ay meron na ring pamilya, sina Blessy ay hindi tumigil magtrabaho. Hindi nabanggit sa mga reports kung ano ba talaga ang trabaho ni Antonio, pero naiulat na ito ay laging bumabiyahe. Ang misis naman nito ay nagtatrabaho sa Tower Insurance Limited at si Blessy ay parte ng Customer Interaction Team. Ang magandang buhay ni Blessy sa New Zealand ang naging rason kung bakit marami sa kanilang mga kakilala ang gusto ring magpunta sa Auckland. Pero ang ilan sa mga ito ay magbabago ang isip noong 2014.
Base sa report, nang dumating ang babaeng anak ni Antonio na si Bea sa kanilang bahay mula sa trabaho 3:00 ng madaling araw, ay nagtaka ito sapagkat napakatahimik na kanilang tahanan. Tinawag niya ang kanyang ina pero hindi ito sumasagot. Kinontak niya ito gamit ang cellphone ngunit hindi rin naman ito nagre-reply o sumasagot. Hindi agad nag-alala si Bea dahil inisip nito na baka tumuloy o pumunta lamang si Blessy sa bahay ng dalawa niyang mga kapatid. Ngunit nang sumapit na ang 6:00 ng umaga at hindi pa rin ito sinasagot ang tawag, ay kinontak na niya ang kanyang mga kuya. Pero ni isa sa mga ito ay wala ring alam kung nasaan ang kanilang nanay. At sa pagbabaka sakaling makita ang kanyang ina, si Bea ay lumabas ng kanilang tahanan at naglakad sa lugar na alam niyang madalas nitong daanan. Kinabahan na siya dahil sa Salisbury Road ay nakita niya ang cellphone, sapatos, ilang Tupperware containers na nilalagyan ng baon ng kanyang nanay sa trabaho at ang red frame reading glasses ni Blessy. Nabalot ng takot si Bea kaya mabilis niyang tinawagan ang otoridad. Ang mga pulis ay kaagad nagbukas ng missing persons case at ang isa sa inisip nilang posibleng nangyari ay baka naaksidente ang ginang kaya tinawagan nila ang ilang mga ospital. Pero lahat ng mga ito ay sinabi na wala silang pasyente na may pangalang Blesilda. Inisip din ng ilan na bagamat isa ang New Zealand sa pinakaligtas na lugar sa mundo, ay panigurado na may ilang masasamang tao na gagawa ng masama kung makakuha ang mga ito ng perpektong pagkakataon. Ngunit ayon sa mga otoridad, ang anggulo na baka ito ay tinambangan para nanakawan ay imposible na mangyari. Sapagkat ang ilang mahahalagang gamit ni Blessy tulad ng cellphone at relo nitong Omega ay nakita sa Salisbury Road. Kaya ang sunod na tiningnan ng mga investigador ay ang personal nitong buhay. Pero kahit sinong tanungin ng mga otoridad ay iisa lamang ang sinasabi ng mga ito. Si Blessy ay isang mabait, palakaibigan at madaling pakisamahan na tao, kaya wala itong kaaway. Ang mga tao na pinagdudahan ang mister nitong si Antonio na may kinalaman sa pagwala ng ginang ay natahimik na lamang dahil napatunayan na meron itong solid na alibay. Base sa immigration records, ito ay nasa isang business trip sa Pilipinas nang mawala si Blessy. Kaya back to zero na naman ang investigasyon. Sa kadahilanan na walang gaanong krimen na nangyayari sa lugar kung saan nakatira ang pamilyang Gutingco, ang kanilang mga kapitbahay ay natakot dahil baka ang sospek ay nakakasalamuhan na nila. Lalo pang kinabahan ang mga ito ng isang kapitbahay na Antonio ang nagsabi na nakarinig siya ng malakas na sigaw bandang 8:00 ng gabi. Habang hinihintay ng mga otoridad kung meron bang security cameras na nakakuha sa huling sandali ni Blessy, ang mga nakakakilala naman sa pamilyang Gutingco ay tulong-tulong na namahagi ng missing persons flyers. Ang mga ito ay walang tigil na inilagay ang mga larawan ni Blessy sa pagbabaka sakaling may nakakita dito. Pero noong May 26, halos 2 araw pagkatapos nitong misteryosong nawala, ang pamilyang Gutingco ay ibinahagi ang malungkot na balita na ang 56 na taong gulang na ginang ay natagpuan na. Sa police report ay nakalagay na ang wala ng buhay nitong katawan ay nakita sa North Shore Cemetery na may layong 19 na minuto mula sa bahay nito sa Salisbury Road. Kinabukasan, May 27, ang mga otoridad ay masayang ibinalita na nadakip na nila ang sospek. Pero ang mga taong taimtim na nag-aabang sa impormasyon sa nangyari ay nadismaya dahil iniutos ng judge na ang detalye patungkol sa salarin, post-mortem examination at resulta ng investigasyon ay isisiwalat lamang kapag nangyari na ang trial. Ang prosesong yan ay tinatawag na name suppression para na rin maprotektahan ang privacy, safety at pagkakaroon ng balansing paglilitis sa nasasakdal. Kaya habang naghihintay ng petsa ng trial, si Antonio ay nagdesisyon na ipakremate ang bangkay ng kanyang misis. At noong June 5, 2014, ilang mga tao tulad ng katrabaho, kaibigan at ilang mga kamag-anak nito ang dumalo sa burol na ginanap sa St. Mary's Catholic Church. Ang ilan sa mga ito ay nagsuot ng itim at berdeng t-shirt sapagkat iyon ang paboritong kulay ni Blessy. Nang maihatid sa huling himlayan ang biktima, ang pamilyang Gutingco ay kinailangang matuto na mabuhay na wala na si Blessy, lalo na ang asawa nitong si Antonio. Mas nakadagdag pa sa kanilang pighati ay ang name suppression
dahil pakaramdam nila ay mas pinoprotektahan pa ng korte ang sospek. We are very angry because even the name of the evil criminal is not even allowed to be mentioned. He was hiding under that cloak of name suppression. And it was the first time for me to hear about that. In my own country, you commit the crime today, tomorrow your headline, no matter who you are. Probably I hate him very much. I don't know how to say it in English. But in our Cebuano dialect, we call this particular person as pisting yawa. If I have the opportunity, I cut him to pieces. Ang kanilang paghihintay ay natapos at noong July 2015, ang publiko ay nakilala na ang sinasabing suspect sa nangyari ay ang 28 taong gulang na si Tony Douglas Robertson. Ang publiko ay nalito at mas lalong dumami ang katanungan kung bakit at ano ang motibo ng suspect at bakit nito pinatay ang biktima. Sa korte ay lumalabas pala na si Robertson ay hindi na bago sa pagdalo sa court hearings dahil minsan na pala itong nakulong. Nang matapos ang trial tungkol sa nangyari kay Blessy, marami ang kinwestiyon kung makatao ba ang justice system sa New Zealand. Nang magsimula ang trial, inilarawan ng prosecutor na isang demonyo at nakakatakot na tao si Robertson. Isiniwalat nito na ang criminal record ng suspect ay nagsimula nang ito ay 16 na taong gulang pa lamang. Bukod sa pagnanakaw, pananakit at tangkang pagpatay, noong 2005 si Robertson ay hinatulang palang guilty bilang isang PDF file. Sa court record ay napatunayan na gamit ang kanyang sasakyan ay tinangka nitong yayain ang 3 mga bata na pumasok sa kanyang kotse. Naudlot lamang ang tangka nitong pangkikidnap ng isa sa mga bata ay tumakbo sa loob ng gas station at nagawa nitong makapagsumbong sa kanyang nanay. Pero ang PDF file ni si Robertson ay hindi tumigil. Kinabukasan ay kinidnap nito ang 5 taong gulang na batang babae. Pero bago pa man niya ito magawa ng kasamaan, ang mga otoridad ay mabilis na nadakip si Robertson. Naniniwala sila na kung hindi nila ito kaagad nakita ay baka nagalaw na nito ang bata. Ngunit nagulat ang mga tao nang malaman na kahit ito ay napatunayan ng mahilig sa mga bata at isang PDF file dahil sa hindi mahigpit ang batas sa New Zealand at mas pumapabor ang mga mambabatas doon sa rehabilitation kesa ang mahabang pagkakakulong, si Robertson ay pinarusahan lamang na makulong sa loob ng 8 taon. Habang ito ay isang preso sa maganda at komportableng kulungan, kumakain ng maayos, nakakapag-aral, ito ay dumadaan din sa therapy na parte ng rehabilitation program sapagkat naniniwala nga ang mga mambabatas doon na lahat ng tao ay kayang magbago at deserve ng mga taong nagkasala na mabigyan muli ng pag-asa na magkaroon ng normal na buhay. Nang ito ay makalaya noong 2013, sa record nito ay sinabi pala ng psychologist sa mga dokumento na si Robertson ay high risk of reoffending o sa madaling salita, malaki ang tsansa na uulitin na naman ito ang mga krimen niyang ginawa. Nakalagay doon na ito ay galit na galit sa mga kababaihan. Ayaw din itong makisalamuha sa ibang mga tao. Wala rin itong pakialam sa nararamdaman ng iba at higit sa lahat ay sa obserba ng psychologist, si Robertson ay isang sexual deviant o yung may kakaiba at kakatuwang sexual preference. Bagamat hindi nagkulang ang nasabing eksperto na sabihin ang kanyang opinyon, ang Department of Corrections ay kumbinsido na ito ay rehabilitated o nagbago na. At para masigurado na ito ay hindi gagawa ng masama o mapapahamak ang publiko, ang Department of Corrections ay isinailalim ito sa tinatawag na probation. Nakasaad sa kasunduan na ito ay merong curfew. Kailangan itong sumailalim sa drug and alcohol treatment. At naka-ankle bracelet ito na laging minomonitor ng mga otoridad. Ang nasabing probation ay tatagal ng 1 dekada. Nang ang salarin ay nakalabas na, ito ay bumalik sa dati niyang buhay na parang walang nangyari at inakala ng mga taong nakakilala dito na si Robertson ay talagang nagbago na. Pero pagkalipas lamang ng 3 buwan ay bumalik na naman ito sa dati niyang gawi at si Robertson ay kinontrol ng kanyang pagnanasa. Pero sa halip na minor de edad, tinarget ni Robertson si Blessy na nooy 56 na taong gulang na. They
must be willing to take the responsibility based on their corresponding authority. They were the authority who is supposedly managing that evil person. In fact, anybody involved in putting that criminal in our neighborhood have blood in their hands. Gamit ang salaysay ng katrabaho at surveillance camera sa lugar, ay nalaman ng mga otoridad kung ano ba talaga ang nangyari noong gabi na nawala ang biktima. Sa police report ay nakalagay na alas 7 na ng gabi natapos sa trabaho si Blessy. Ito ay madalas na lagi nakikisabay papauwi kasama ang isa niyang kaibigan. Pero noong gabi ng May 24 ay hindi siya nakasabay sapagkat nag-overtime ito. Ang ginang ay matagumpay na nakasakay ng bus at 7:30 na ito nakababa. Ang bus stop ay malayo lamang ng 700 metro at 5 minuto lamang ang layo nito sa bahay ng biktima. Kaya hindi naging problema dito ang paglalakad. Sa totoo nga ay hindi yun ang kauna-unahang beses na siya ay naglakad. Pero ilang hakbang na lamang si Blessy mula sa kanyang bahay ay biglang sumulpot ang isang sasakyan na minamaneho ng salarin. Sa bilis ng pagpapatakbo ni Robertson ay nabundol at nabali ang mga binti at ribs ng biktima. Mabilis na lumabas ng kotse ang suspect at kinarga nito ang walang malay na si Blessy. At ayon sa GPS ng sasakyan nito ay bumalik si Robertson sa kanyang apartment ng alas 8 ng gabi. Doon ay ginahasa, sinakal, sinaksak at ginilitan ni Robertson ang biktima. Kinabukasan, May 25, sa pagitan ng alas 6 at alas 8 ng umaga ay dinala nito ang bangkay ni Blessy na binalot niya ng kumot sa sementeryo. Ang labi ay natagpuan sa madamong bahagi ng sementeryo. Ang DNA ni Blessy ay natagpuan sa kutsilyo sa apartment ng salarin. Nakakita rin ang mga otoridad ng dugo ng biktima sa garahe at kotse ni Robertson. Pero ang pinakamatinding ebidensya ay ang similya ng suspect na nakita sa pribadong parte ng katawan ni Blessy na nangangahulugan lamang na ginahasa ang biktima. Si Robertson ay napatunayang guilty at pinarusahan itong makulong sa loob ng 24 na taon. Sa footage na ito ay makikita mo na umapila ito sa desisyon ng korte. Pilit pa rin itong sinasabi na siya ay inosente at di umunoy sinatap lamang siya ng mga otoridad. Conclusive evidence as to the exact cause of death in the opinions given by Dr. Wigren and Dr. Chapman. Dr. Wigren says he thinks it was a combination of all three and says if he were to guess, he would guess the knife wounds are what hastened death. Dr. Chapman's opinion is that there is insufficient evidence to suggest manual strangulation and that the overall mechanism of death remains uncertain. Sa tindi ng galit at emosyon nito ay ilang beses siyang sumigaw sa loob ng korte at sinigawan ang judge. Pero sa huli, ang mga hukom ay nagkasundo na ang nangyaring trial noong 2016 ay naaayon sa batas. Pagkatapos ng trial, bagamat nagdurusa na sa kulungan ng suspect, si Antonio ay humingi naman ng tulong sa publiko dahil gusto niyang idemanda ang Department of Corrections. Para sa kanya ay mapipigilan sana ang krimen kung sineryoso lamang ng mga ito ang rekomendasyon ng psychiatrist. Mahigit 5 milyong piso rin ang natanggap niyang donasyon na magagamit ito para pambayad sa mga abogado. Ngunit pagkatapos ng isinagawang independent inquiry, para sa New Zealand government ay walang nilabag ang Department of Corrections o kahit ang mga pulis. Nakalagay sa report na tanging si Robertson lamang ang responsable sa pagkamatay ni Blessy. My family and I are both disappointed and devastated by the inquiry's findings. Having reviewed the report and all the evidence at trial, we remain firmly of the view that the Department of Corrections' ineptitude enabled that evil killer to take our Blessy. It is glaringly obvious to us and the wider public that they do not have the capability to manage these high-risk offenders. In fact, I think the offenders manage them. How this Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito.
please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.